kausapin may-ari. Amoy na mabaho, i-report sa LGU. Wag na tayong magtiis, isumbong na natin please, para luminis na rin ang hangin na nilalanghap natin. Good morning, Philippines! Ito na ang inyong favorite na Sabado at syempre kasama ninyo ako, ang inyong host, Mika Mix, sa inyong lingguhang dosis ng balita, kwentuhan at solusyon sa mga isyong pangkomunidad. Ito ang Air Talk, Boses at Kilos. Dito hindi lang tayo nagkikwento, tayo ay kumikilos din. Dito bawat issue may solusyon, bawat problema may aksyon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang isyong matagal nang bumabagabag sa atin. Ang mabahong amoy galing sa mga poultry farm. Aalamin natin kung bakit ito nakakasama sa ating mga kalusugan at kung ano ang dapat nating gawin para umaksyon. Pero bago ang lahat, silipin muna natin ang mga maiinit na balita ng linggo. Handa na ba kayo? Syempre handa na kayo, di ba? Samahan niyo akong Air Talk. Oras na para sa ating Air Headlines. Mabilis, malinis at may kaalaman. Narito ang tatlong maiinit na update na dapat ninyong malaman. Matapos na idawit ni dating Congressman Saldico na nakakuha ng 200 million flood control projects sa Ilocos Norte, nabitiw na sa pwesto si Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, base sa kanyang pagkakaalam, nagsumite na ng resignation si Cadiz. Kung kinakailangan aniya na imbestigahan si Cadiz, dapat na gawin ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman matukoy ni Castro kung kailan inihain ang resignation ni Cadiz at kung tinanggap na ito ni Pangulong Marcos. Tumanggi rin nagkomento si Castro kung totoong close aide ni Pangulong Marcos si Cadiz. Inatasan ng Korte Suprema ang Administrasyong Marcos na ibalik ang 60 bilyong pondo ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act or GAA na inilipat sa National Treasury noong 2024. Sa unanimous decision, iniutos din ng SC ang permanenteng pagbawas sa paglilipat ng natitirang 29.9 billion na reserve funds. Sinabi ni SC spokesperson Camille Ting na ang mga pangunahing probisyon sa 2024 GAA ay pinawalang bisa sa pagbaliwala ng mga reserbang pondo at nilabag ang Universal Healthcare Act o UHC. Sinabi rin ni Ting na ang Finance Secretary ay hindi autorisado na dagdagan ang anumang item sa GAA dahil ang Pangulo lamang ang may kapangyarihan nito. Hawak na ng Independent Commission for Infrastructure or ICI ang kanilang pondo na nagkakahalaga ng 41 million. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na base sa Department of Budget and Management or DBM, Setyembre pa inilabas ang Special Allotment Release Order o SARO at maaaring nagkaroon lang ng konting delay sa pagpapatupad dahil sa Modified Disbursement System. Matatandaan na isa sa dahilan ng nagbitiw sa pwesto na si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Babe Singson ay ang kawalan ng pondo at ngipin ng ICI bukod sa issue ng kanyang kalusugan. Ayon naman kay Castro, nung malaman ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagbibitiw, ay pinakiusapan niya ito na manatili sa pamamagitan ni DPWH Secretary Vince Hizon. Subalit, iginagalang aniya ni Marcos anuman ang naging desisyon ni Singson. Sa pahayag naman ni Baguio City Mayor Magalong, nagpaluwal siya ng 30,000 pesos mula sa kanyang bulsa noong siya ay nasa ICI pa. Giit ni Castro na dahil andyan na ang pondo ng ICI, maaari na itong mabayaran sa alkalde. Iyan ang ating mabilisang air headlines. Magbabalik po tayo pagkatapos ng isang mahalagang paalala.
Ang bahay ay dapat kanlungan, hindi kulungan ng takot. Kung ikaw o ang kakilala mo ay nakakaranas ng pisikal o emosyonal na pang-aabuso, may batas na magtatanggol sa inyo, ang VAUSI Law o RA 9262. Huwag matakot humingi ng tulong. Tumawag sa inyong lokal na Women and Children's Desk o sa DSWD hotline. Hindi ka nag-iisa. Humingi ng tulong, kumilos at putulin na siklo ng pang-aabuso. Isang paalala mula sa AirTalk, Boses at Kilos. Nagbabalik po tayo dito sa AirTalk, Boses at Kilos. Ang amoy na yan ay isang intangible, invisible threat sa inyong kalidad ng buhay. Ito ay naglalabas ng hazardous compounds tulad ng ammonia or NH3 at hydrogen sulfide or H2S. Para mas maintindihan natin ang sakit na dala nito, pakinggan natin ang isang licensed nurse mula sa 1st Scout Ranger Regiment, Philippine Army. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Sergeant Dayan Silubiense, isa po akong sundalo at kasalukuyan naka-assign dito sa 1st Scout Ranger Regiment. By profession, isa po akong registered nurse. So, may katanungan po sa atin si Nika San Miguel tungkol sa ammonia at hydrogen sulfide at kung ano nga ba ang tanghalib na dulot nito sa ating mga tao. So, ang ammonia ay isang klase ng gas na may matapang at masangsang na amoy. Madali itong matunaw sa tubig, kadalasan itong ginagamit sa mga pataba o sa mga kemikal na ginagamit panglinis sa ating mga bahay. Ang hydrogen sulfide naman ay isa ding klase ng gas na mayroong amoy na katulad ng sa nabubulok na itlog. Dahil ang hydrogen sulfide ay kadalasang napoproduce sa pamamagitan ng mga bagay na may buhay o wala na nabubulok o nasisira. So, ano nga ba ang panganib na dulot nito sa ating mga tao? So, mayroon tayong tinatawag na short-term exposure at long-term exposure. Ang short-term exposure ng ammonia ay po pwedeng magdulot ng pangati ng mata, ng ilong, ng lalamunan, pagkakaroon ng ubo, o yung tinatawag na allergic reaction. Ang long-term exposure naman ng ammonia ay pwedeng magdulot ng mga sakit na mahirap gumaling or yung mga permanente katulad ng hika. Ang hydrogen sulfide naman, ang short-term exposure nito ay kagaya din ng sa ammonia na pwede rin siyang magdulot ng allergic reaction gaya din ng pangati ng mata, ng ilong, ng lalamunan at pagkakaroon ng ubo. Samantalang ang long-term exposure naman dito ay po pwedeng magkaroon ng pagkawala ng ating memorya or yung pinaka-worst is maapektuhan ng ating nervous system. Maraming salamat sa pagpapaliwanag, Nurse Dayan. Ngayon, alam na natin na ang amoy na nanggagaling sa mga dumi ng hayop, specifically sa dumi ng manok, ay may dalang siyentipikong banta. Ngayon, magre-refresh muna tayo. O ano mga kapitbahay, handa na ba kayo? O sige, simulan na natin ha. Okay, 5, 6, 7, 8. Amoy ng manok, sumakit ang ilong ko, sumakit ang ulo ko, malinis na air please. Amoy dumi, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang ulo ko, malinis na air please. Amoy ng matindi, kausapin may-ari. Amoy na mabaho, i-report sa LGU. Wag na tayong magtiis, isumbong na natin please, para luminis na rin ang hangin na nilalanghap natin. Makinig kayo, ayoko ng baho, ayoko ng dumi, ayoko ng manok na tumatai sa tabi. Ayoko sa lahat,
umaalingasaw. Ayoko ring amoy manok ang ating kusina. Ang gusto ko'y presko, ang fresh, fresh, fresh. Kaya magsolusyon, yan ang aking masasabi. Amoy manok, sumakit ang ilong ko, sumakit ang ulo ko. Malinis na air please. Amoy dumi, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang ulo ko. Malinis na air please. Amoy na matindi, kausapin may-ari. Amoy na mabaho, i-report sa LGU. Wag na tayong magtiis, isumbong na natin please. Para luminis na rin ang hangin na nilalanghap natin. Mga ka-Air Talk, oras na para kumilos. Narito ang ating Air Force, Kilos Komunidad, Lunas sa Amoy. Unang hakbang, mag-complaint log. I-document ang petsa, oras, at intensity ng amoy. Gumamit ng ating complaint log template online. Pangalawang hakbang, magkaisa at magsumite. Mag-organisa ng community group at i-report ito sa inyong LGU or local government unit o sa Environmental Management Bureau. Tandaan, dapat makipagtulungan ang farm operators sa paggamit ng solusyon tulad ng manure drying o biofilters. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito ang inyong host, Mika Mix, nagpapaalam. Tandaan ang ating call to action. Your air, your right. Document it and report it. Hanggang sa muli at panatilihing malinis ang hangin. O ano mga kapitbahay? Handa na ba kayo? O sige, simulan na natin ha. Okay, 5, 6, 7, 8. Amoy manok, sumakit ang ilong ko, sumakit ang ulo ko. Malinis na air please. Amoy dumi, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang ulo ko. Malinis na air please. Amoy na matindi, kausapin may-ari. Amoy na mabaho, i-report sa LGU. Wag na tayong magtiis, isumbong na natin please. Para luminis na rin ang hangin na nilalanghap natin. Makinig kayo, ayoko ng baho, ayoko ng dumi, ayoko ng manok na tumatai sa tabi. Ayoko sa lahat, umaalingasaw. Ayoko ring amoy manok ang ating kusina. Ang gusto ko'y presko, ang fresh, fresh, fresh. Kaya magsolusyon, yan ang aking masasabi. Amoy manok, sumakit ang ilong ko, sumakit ang ulo ko. Malinis na air please. Amoy dumi, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang ulo ko. Malinis na air please. Amoy na matindi, kausapin may-ari. Amoy na mabaho, i-report sa LGU. Wag na tayong magtiis, isumbong na natin please. Para luminis na rin ang hangin na nilalanghap natin.